Hello, brilliant people. This is Jobert Bergaza, and welcome to Jobber Talks. In tonight's conversation, I just want to share to you kung ano yung nangyari sa akin nung 2 araw na hindi tayo nagkaroon ng video sa ating YouTube channel. You know what? Ang hirap nito. Ito yung pinakamahirap na reality ng mga OFW talaga saan mang sulok ng mundo. Because you know what? Kapag andito ka sa ibang country, although masasabi natin na, for example, in Taiwan, they have the very good healthcare system in the world. Alam nating lahat yan. But, yung pagpunta mo doon, yung pag-process mo, yung pagdala mo sa sarili mo doon para magamot ka, ma-check ka ng doctor, or ano mang kailangan mong gawin, wala kang pwedeng maasahan dyan. Ikaw lang at ikaw lang sa sarili mo. Now, I just wanna share to you this one para magkaroon kayo ng awareness na ito yung pinaka mahirap po na sitwasyon. Now, going back, last Saturday, gumawa ako ng aking research paper. So, bali, sa buong araw ng Saturday na yan, ginugol ko yan talaga para i-craft yung aking paper, i-edit yung mga grammar and other parts ng research. So, bali, nakatutok ako sa aking computer. I don't know if yun ang naging dahilan. Basta after nun, nung na-polish ko na yung aking paper, tapos nasubmit ko na siya sa aking advisor, after nun, nagkaroon pa ko ng isang video, tapos na-upload ko pa talaga. After ng lahat-lahat ng yun, nagutom ako. Kaso, that night, Saturday ito talking about, napakalakas ng ulan sa labas. Kapag mga ganito kasing mga sitwasyon na malakas ang ulan, tapos Saturday, most probably, hindi available yung mga riders na naghahatid ng mga pagkain sa Uber, ganon. Hindi sila available at that time. So, gutom na ako. Pero dumiskarte pa rin ako para makakain sa kung anong available na food ako meron dito. So, nakakain pa rin tayo. Pero yung araw na yun, Saturday, super pagod talaga ako. As in, parang naibuhos ko talaga lahat yung energy ko doon sa aking ginagawang research paper. Ngayon mga dear, nung pahiga na ako, parang bigla akong nang ginaw. Alam mo yung feeling na ginaw na talaga ako. Tapos, first time, kasi hindi naman ako nagpapatay ng aircon dito talaga. Pero nung time na yun, pinatay ko talaga siya. Grabe talaga yung ginaw na naramdaman ko mga my dear. So, ang nangyari nito, natulog ako, super ginaw, pinatay ko yung AC ko. Tapos, eto na, pagkagising ko sa umaga, that was Sunday, nagsimula na akong mahilo. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Tapos maginaw pa rin yung paligid, yung katawan ko, ginaw, nanginginig ako. Tapos, nahihilo talaga ako as in. Wala akong ganang kumain. So, dahil alam ko ang posibleng mangyari kung hindi ko lalabanan ito agad-agad, talagang mawawalan ako ng lakas, 'di ba? And I'm alone here. Alam ko na ang pwedeng mangyari na wala akong maasahan. Kaya dali-dali akong bumaba doon sa 7-Eleven para bumili ng pagkain na usual ko namang kinakain tuwing breakfast. So yun, nakabili ako. Pero yung isang supply ng pagkain, talagang konti lang yung nakain ko. Mga ilang subo lang, humiga na ako uli kasi talagang hilong-hilo na ako that time. Tapos, dahil gusto ko talagang labanan yung sakit ko, kinuha ko na naman yung pagkain, dinala ko dun sa bed ko habang nakahiga ako. Kain ako ng kain mga my dear para malagyan lang yung tiyan ko. Pero nahihilo pa rin ako. So ang ginawa ko, kumuha ako ng mainit na tubig kasi alam ko naman na pag ilalagay yan sa botelya, ganun, sa bottle, lalagyan mo ng mainit na tubig. Pwede mo kasi yung yakap-yakapin tapos ilagay mo sa iba't ibang party ng katawan mo. Makakatulong din yan. So ginawa ko din, twice ko yung ginawa para mapigilan lang talaga. Tapos I also have yung mga gamot sa Philippines, yung mga medicine natin sa PH, na dala ko pa. Tapos chinek ko yung expiration, 2026 pa, so pwede pa siyang inumin. So ininom ko rin siya mga my dear. Ngayon, hindi pa rin siya tumalab. Although nagkaroon ng alibyo ng konti, pero andun pa rin yung hilo, wala pa rin akong ganang kumain, ganun. So ang ginawa ko, pinilit ko pa rin, no? Pinilit ko pa rin kumain para magkaroon lang ako ng energy. Kasi alam ko na Sunday ngayon, tomorrow is Monday, may pasok ako, 'di ba? Pero sa isip ko talaga parang hindi ko to kakayanin. So, parang mga 4 p.m. ata yun or 3 p.m., sinend ko na yung message ko sa aking coordinator na hindi ako makakapasok sa Monday.
So, nag-reply naman siya agad na, okay, punta ka ng doctor, magpa-check ka, ganun. So, kaya nung Monday morning, talagang kahit na hilong-hilo pa yung utak ko, pumunta talaga ako, mga my dear, alone. Yan. Yan ang reality sa OFW talaga. Pumunta ako doon sa clinic na kung saan talaga ako nagpapa-check up every time meron akong nafe-feel sa katawan kong masama. Punta ako doon sa clinic na yon, tapos pina-check ko yung self ko. So, eto na yung aking nakuha. Ayan. To show you na talagang merong nangyari sa akin. Kaya nga nawala tayo ng 2 araw or 2 gabi sa aking mga video. So, eto siya. Kasi sinabi ko talaga na wala akong ganang kumain, tapos nahihilo ko. Kasi nung kinuha nila ako ng temperature, sabi doon, hindi naman umabot ng 37. Nakita ko naman talaga, hindi umabot ng 37. Pero bakit wala akong ganang kumain, tapos nahihilo ako, ganun. So, ayun, binigyan ako ng doctor ng ganito, basta kung ano yung sinabi ko doon, meron na din dito. Tapos, I also have my part of the medicines na binigay ni Doc is, yung doctor na yan actually is, yun na talaga yung doctor ko dito since time immemorial. Siya talaga yung pinupuntahan ko pag may ubo ako, may sipon, meron akong nararamdaman. Kaya lang medyo may kalayuan siya dito sa aking bahay kasi mas malapit siya sa school ko. Kaya medyo lalakarin ko pa. So, ito yung para sa yung sa ulo, pag masakit, yung may headache ka, ito din po yung inumin mo daw. Pero hindi pa ako nakapag-inom ng kahit isa kasi ngayon na umiinom ako nito, parang naging okay na yung katawan ko. Ganyan. So, yan po ang nilaban natin ng tahimik sa loob ng 2 araw. Pero yung Sunday talaga grabe. Yun ang pinaka nakakatakot na moment ko kasi ang ginaw talaga sobra, tapos nanginig yung buong katawan ko. Alam mo yung feeling na wala kang ganang kumain, tapos nakalatay ka rin dito sa bed mo, nakahiga ka lang, andito yung table ko, napakadumi nito, last Sunday, super dumi nito, tapos yung sahig napakadumi, yung paligid super dumi talaga, pati yung higaan ko, napuno na siya ng mga damit, kasi wala akong energy to clean everything, to arrange everything, so ganun. Tapos, ang iniisip ko pa, my dear, aside from kung makakaya ko bang pumasok sa school, yung PowerPoint ko hindi pa tapos. Kasi nagpapolish talaga ako ng PPT Sunday, alam niyo naman yan, 'di ba? Tapos, kasi yung Monday ko, ginamit ko yun for my research, yung sa aking thesis. Okay? So, ngayon, ang nangyari nito, mga my dear, yung Sunday ko sana is gagamitin ko yun to polish my PowerPoint, hindi ko nagawa. So, grabe na yung, naguluhan na yung utak ko, Lord, anong gagawin ko? Kasi, di ba, hindi naman tayo pwedeng pumasok sa school na wala tayong PowerPoint na nabuo. So, ang ginawa ko, nilabanan ko yung, alam mo yun, yung ginaw, yung sakit sa ulo, yung pagkahilo, nilabanan ko talaga, pinilit ko yung self ko na kumain, tas bumili ako ng mga prutas, kinain ko talaga. Pero sa tulong ng gamot na to, iinom pa pala ako ngayon ito ng isa. Yan. Kasi 3 times a day ito eh. So sa tulong ng mga nireseta ni Doc ng mga gamot, medyo nagkaroon ako ng unti-unting na-recover ko yung aking katawan. Parang malakas na, bumalik na yung kalakasan ko sa pagkain, ganun. Tapos, pero yung aking energy hindi pa rin ganun ka-strong. Pero kahit pa paano, ngayong Tuesday na ito, na ilaban na natin, natapos natin ang ating 4 classes today. Kahit hindi pa ako ganun ka-okay, pero I need to. Kasi sayang naman yung araw. Tapos naaawa din ako sa aking partner na teacher na mag-handle ng kids na wala ako. Kasi time ko dapat yun eh. Pero sila kasi yung magmo-monitor niyan kung wala ka. So parang inisip ko, kawawa naman yung aking partner na teacher kung wala ako doon. So talagang pinilit ko today na makapasok. At thanks God, kasi nagawa natin yung Tuesday ngayon. Tapos tomorrow na naman ay Wednesday, lalaban tayo para matapos ang linggong ito. But I'm so happy kasi nalagpasan ko yung pagsubok na yun. Super hirap po. Pag ikaw lang mag-isa, tapos wala kang pwedeng tawagin kapag may mga ganitong sitwasyon, napakahirap po. Kaya dapat pag-isipan niyo po talagang mabuti if you want to be one of us in the future. Kasi hindi po siya ganun kadali. But thank you to my family na talagang andyan, nagdarasal for me. Yung mama ko in heaven, I know na hindi mo ako pinabayaan. The Lord, thank you so much. Bye.